Nasa ano tayo, Pulunggubat, Candaba, Pampanga. Harvest tayo ng manok sa farm. Yan. Para meron tayong sideline pagkakakitaan to mga ka-business. Kaya abang-abang ang aming pag sa sideline. Mamaya-maya pa daw alas 6. Pero maaga kami, alas 4 pa lang nandito na kami para sigurado. Ayan, kasama. Ayan si Amaro. Tsaka si pamangkin ko si Powder. Ayan, ito yung mga tropang iba. Yan. Alright. Namin, ang dami oh. Yan. Ulihin. Ito yung sideline dito sa Candaba, Pampanga. Dami manok. Ayun, kapatid ko, kaya pa? Ayan pa yung mga inuli namin. Pinatali po. Grabe, ang dami. Yan. So, ubusin po ito. Ubusin yan. Nagkakarga sila ng truck sa labas. Wow. Yan. Business, first time ko lang makapagtrabaho sa ganito. Ang linis nung lugar. Tapos hindi siya mabaho. Yan po ang daming yung mga kasama si Amaro. Ayan, sa my blended. Si Amaro. Ang bango dito mga bits, napakalamig pa, parang naka-aircon. So ang dami niyan. Yan. Ang dami, puno yan kabilaan. Napaka po, grabe, ang ganda dito. Ganito pala ang pagmagalaga ng 45 days. Business, pahinga lang muna kami. At bali 4 na yung nakarga namin truck. Pero pa isa yata. Napakabuti kami alas 11 dito sa farm. Dito lang din yan sa Pulo kung tawagin nila. Candaba, Pampanga. Napasideline tayo kaya dami kasama ko din po si Amaro, yung pamangkin ko, tsaka mga tropa nila. Ito lang namin ulit magsimula para matapos namin yung aming kinakarga sa truck. Marami naman po kami, mga nasa 10 kasi marami. Unang kinarga namin 700 ata, tapos pangalawa 1.7, tapos pangalawa 1.9. So ngayon kung magkano to, yun, simula na po ulit. Alright, balikan ko na lang kayo mamaya. Business, tapos na natin yung huling largahan. Ayan 1,900. Ayan. So yan po yung kinarga namin, marami kami. Ayan yung puno po yan. Sideline 500. Pati si Amaro sinama ko na rin para may pera din po siya. Ayan yung mga kasama. At lalarga na kami. Alright, naabot kami mag alas 12 ng gabi. Ay, medyo mahirap pero diba? Siyempre trabaho yan eh. So uwi na. Alright. Video pa.
So yan mga business, pauwi na tayo. Medyo ginambit na tayo, mag-alas 12 na. Pero at least kumita tayo ngayong araw na to. Pati si Amaro kumita, yung kapatid ko kumita, yung anak niya kumita. Yan, kaya alright pa rin. So ito pa yung daan na amin tinatahak pauwi sa bahay ng kapatid ko. Yan. Sa Candaba pa rin po tayo, Candaba, Pampanga. Ito po yung ating tinatahak, mga palayan po yung kabilaan yan, tapos ito rough road. Yun yung kasama po natin doon, si Amaro, yung kapatid ko, tsaka yung mga kaibigan ni yung mga pamangking ko, yan nila Amaro, naka tricycle po sila. Ako naka single ako, gamit ko yung motor. Huwag ka mangangagat, naka-video ka. Ayun yung bisita. Ayun yung barangay ah. Oo. So yun mga business, good morning. Katuloy lang po to ng vlog ko kagabi nung nag-harvest kami ng ano. So sideline kaming mag-harvest ng manok na 45 days. So ang dami po namin kinargahan, mga 4 na truck o 5. Dalawang maliit na truck at saka 3 malaki. Grabe. Sakit po ng katawan ko ngayon kasi ako taga-abot sa mga nagkakamada. Sa bawat isang tali ng manok, 5 piraso. Tumitimbang ng 38. Pinakamababa yung 38 kilos, pinakamataas yung mga 40 kilos. Bigat. Hindi ko nga may angat ngayon yung grabe. So yun hindi pa kami sumasahod. Mamaya kukunin na lang ng kapatid ko yung sahod namin. Yan, hindi nahihirapan akong iangat yung grabe. Pero ganun pa man siyempre dahil wala tayong budget ngayon kumita tayo. At salamat sa bayaw ko, siyang may kilala kasi doon sa may-ari ng farm. At ilan kami, ako, yung kapatid ko, si Amaro, yung anak ng kapatid ko, at saka yung dalawang barkada nila dito. Ang dami rin namin doon kasi 2 grupo yung nagkakarga. Tapos sa grupo namin, yata kami, 10. Kabilang grupo. Kaya kung ilan siya. At yun nga, ginabi na kami ng uwi. Mag-aalauna na yata noon. Mag-aalauna na po kami naka-uwi. Ngayon katatapos namin mag-church ni Maro. Linggo ngayon. At paano ba? Yun, ngayon linggo dito lang, pahinga lang. Siyempre, pagod. Ano pa ba? May mga comment. Yun lang, may open ko lang yung mga comment ako nabasa. Tatalakayin ko na lang siguro sa susunod kong vlog yung comment na yun. At ako'y lang, tataka lang sa mga ganong comment na masyadong exaggerated, pero okay lang naman, caring naman natin yung mga ganyang comment. At babanggitin ko yung pangalan ng mga nagko-comment na yun, parang mga sila masyadong pakialamera. Manood lang po kayo, ganun na yung comment kayo ng comment na parang gusto nyong ang tawag dito, pakialaman yung ginagawa ko sa buhay, di ba? Yung mga
Diskarte ko ang mga desisyon ko. Huwag niyong papakialaman po yung diskarte ko. Dahil sarili ko to, hindi naman yung sarili. Ang pakialaman niyo po siguro yung sarili niyo. At yun nga, mga ka-business. Basta sa susunod ko na lang tatalakayin yan at babanggatin ko mga pangalan na nagko-comment ng ganun. Basta kami, okay kami ng ka-business, walang problema. Hindi nyo man po ako nakikita sa vlog. Hindi ko naman wag nyong anong issue yun na hindi ako nakikita sa vlog. Dahil sa mga nakarang vlog, sinabi ko naman kung anong plano ko, di ba? Kasi nga pag doon lang ako medyo mababa yung views natin, yung katotohanan, kaya ginagawa ko pag may pagkakataon nagta-travel vlog ako at nag-i-stay ako dito kasi maraming magandang i-vlog dito. And then siguro pag may budget na papasyal ako ng Zambales para pasyalan ko din si MM. So mga business, lang muna yung aking may share kasi sakit talaga ng katawan ko, papahinga lang ako or magluluto dito ng almusal. Tatawin ko lang yung kapatid ko kung anong pwedeng lutuin. So yun, maraming salamat sa walang sawa niyong suporta syempre sa akin. Ganun din sa kabuuan ng ka-business at birabanat lang po tayo.